Mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Ito, magkaharap kami ni Chip. Meron kaming tatagayin. Tatagay kami ng langis. Tatagay kami ng langis. Leader ng Repsol. Wala sana kaming planong mag-vlog ngayon kasi gusto kong pagpahingahin to eh. Kaya lang, nagpapasalamat kami. Napakarami pong nag-views dun sa itong kabablog lang po namin kahapon. Yung tungkol sa... Ano ba yung tungkol ba sa inyo? Sa automatic, sa mga transmission. Mga transmission. Oo. Ngayon, Chip, meron kasi akong hindi naidugtong dun sa vlog natin kahapon, yung ginawa natin na MUX. Kasi nga, hindi naman naikwento kung ano nangyari dun sa MUX kasi nakita nila yung pressure plate nun, yung mga fingers, lubog na. Yun nga, hindi ko naidugtong yung video, pero nakita mo naman yun nagka-problema din yung ano nun yung port. Kasi maingay po yun. Every time na inaapakan yung clutch pedal, umiingay yung... Tumatagilid. Tumatagilid yung... gumaganon yung port. Oo. 22,000 kilometers lang tinakbo ng MUX. Yung may-ari nun, siguro natitigasan talaga siya sa clutch ng clutch. Kasi di ba mayroon kang lihim diyan yung mga D-Max, di ba talagang ano 'yon? Matigas talaga 'yon, original pa no. Yung clutch ng D-Max matigas lahat. Tapos itong MUX na to, parehas na parehas ng D-Max pati sa engine no. Engine ito 4JJ1 din. Tapos ganun din, manual siya, matigas. So nagreklamo na siguro yung dating may-ari, pinagawa na sa iba. Ngayon, sabi nga nung iba, hindi na bago yung washer Pagbukas namin, may washer na. May washer na. Yun nga lang, maingay at matigas pa rin. So, kulang sa washer. Tapos, dapat nagpalit ng port. Ng port, oo. Tapos, dahil nga sa matigas yun, ang nangyayari, yung driver no, nagiging clutch driver. Inaalalayan niya lagi. Hanggat maaari, nakaapak na siya palagi. Kaya nahukay yung mga fingers. Nagdagdag na rin ng ingay yun. So, yun lang naman po yun. Hindi naman nasira yung transmission noon. Yung clutch assembly lang ang nagkaroon ng problema. Yun po mga kapatid, meron po tayong isang comments na nabasa na si Chip daw po luma na ang nalalaman. Sige, okay lang. Matanda na talaga. Matanda na si Chip. Mag-interview na raw ako ng mga batang mekaniko at si Chip daw ay ang nalalaman niya expired na, parang gano'n, luma na. Pero Chip, alam ko hindi naman sasama ang loob mo doon. Hindi na, okay lang yun. Kaya lang ako, sumama lang loob ko kasi hindi ka nila kilala. Diba? Si Chip po, sabihin na natin dito, Chip mechanic talaga namin siya. Pero si Chip marunong magtorno, marunong mag-electrical, nag-overhaul. Lahat, lahat alam niya. Transmission, injection pump, aircon, electrical. Nag-overhaul ng injection pump. Kasi naging trabaho din niya yan sa Saudi. Kaya wag niya akong ihambing doon sa bago. Lahat ng mga kaalaman ni Chip, hindi po yan luma. Stock knowledge po yan. Bago rin yan. Kay modelo ka, kay lumang old model ka. Sige nga, ipaliwanag mo nga sa akin, Chip. Halimbawa, itong 4D56 na engine. Ngayon, ano ang engine ng Montero? 4D56 pa rin. Ito may makina dito, 4M40. 4M40. Ano makina ng Montero na isa? Yung 4M41. 4M41, pareho lang. Masasabihin ba niyang luma yun? Bago nga bago yun. Brand new. Hindi, siguro, doon sa nag-comment, hindi naman po kami galit sa'yo. Natutuwa nga kami kahit paano nag-comment ka para ma-open to lalong-lalo na sa mga batang mekaniko ngayon. No? Yung lalo na yung mga batang mekaniko umaasa sa scanner. Sa scanner, yung mga natuto sa kasa. Pag wala sa scanner, wala na, hindi na alam gagawin. Hindi na alam ang gagawin. Tulad nun, yung may nagtanong sa akin, yung double clutch ng Ford. Nagtanong sa akin, sir, okay ba yun? Okay po yun. Magandang technology yun. Technology. Gumagawa po ba kayo nun, sir? Hindi po. Bakit? Wala po kasi kaming special tools nun Di po ba? Meron naman po mga gumagawa niyan. So doon nyo na po ipapagawa yung double clutch pagka nagpalit kayo ng clutch. No? Kasi wala, may mga special tools para maitulak mo yung... Para ma-sentro mo siya. Yung pansentro mo siya, pati yung mga yung mga parts dito sa loob.
merong pinipihit ng 10, hindi ka pwedeng lumampas ng 11. Yun yung binabase sa libro. Oo, sa libro, di ba? Ginagawa naman natin yun. Pero lahat naman nung design ng bago ngayon, galing sa luma. Galing sa luma. Bigyan mo nga ako ng example. O yung spark plug. Spark plug. Ano ba yung spark plug noon tsaka spark plug na ngayon? Meron bang kotse ngayon na walang spark plug? Basta gasoline engine, may spark plug. May spark plug. Anong kaibahan nung lumang spark plug sa bago ngayon? Wala namang kaibahan yun. Walang kaibahan. Kung meron mang kaibahan, yung pagka-high-tech niya o kung ano man siya, pero ang kanyang trabaho, yun din, pareho rin. Magbigay ng high voltage para masunog yung gasolina. Yung gasolina. Kasi nga para mag-spark yun. Yan nga yung chip. Halimbawa, para lang ma-elaborate namin sa inyo. Kasi ang alam nung iba, hindi na alam ni chip yung mga ngayon, yung mga common rail. Kasi lahat naman common rail. Yun nga ang ginagawa natin ngayon, mga common rail, mga electronic. Ay, teka po yung sa Tesla, wala pa po kami dyan. yung mga electric, ayaw muna naming intindihin yan. Yung mga hybrid, yung may gasolina at may electric. Ayaw muna naming intindihin yan. Bakit po? Ito isang dahilan. Meron pumunta rito sa atin, bagong-bago, na hybrid. Papakabitan daw nila ng fog lamps. Kaso ayaw naman ng kasa kasi mawawala yung warranty. Kasi hybrid yun, electric saka gasoline. So sabi ko, ma'am, pag pinakabitan mo yan ng fog light sa amin, electronic yan, mawawala warranty mo. Sabi ko sa kanya. So hindi na siya nagpakabit. Kaya ayaw muna naming intindihin yung hybrid kasi wala rin naman tayo magiging customer na hybrid. Kasi bagong-bago pa yan. Okay, so ngayon ito po. Yung stroke, yung 4 na stroke. Yung 4-stroke ng luma, tsaka yung 4-stroke ng bago. Pareho. Sige nga, ngayon, hindi, may pagkakaiba sila. Ipaliwanag mo muna sa akin yung... pagkakaiba niya? Yung unang 4-stroke. Ito kasi teacher ko to eh. Di ba? Habang nag-aaral akong pagmekaniko, ito yung aking advisor eh. Hindi kasi hindi naman naandar yung bago kung wala yung 4-stroke. Hindi. Ito yung sinasabi nung nag-comment sa atin eh. Kasi nga, mag-interview naman daw ako ng ibang mga batang mekaniko. Wala namang problema. Kung meron ba, why not? Diba? Lahat naman ng ini-interview natin, binibigay natin sa tao eh. Diba? So, hintayin nyo lang po yun. Pero wag nyo po sasabihin na matanda na to, na mahina na siya, wala siyang kaalaman sa bago. Wag po. Wala akong alam na batang mekanikong pwede nating interviewin. Na makakasagot sa mga tanong natin. Wala akong alam. Baka meron silang alam, kami magtatanong. Siguro hahanapin din natin. I-invite natin dito. Kasi kami unti-unti po eh. Kasi ayaw namin laktawan eh. Di ba? Ayaw namin laktawan. Dito muna tayo. Okay. Intake. Hihigop ng hangin. Yung piston. Tapos ang second stroke, compression. Iko-compress niya yung hangin. Tapos bago niya makompress doon sa top dead, bago dumating sa top dead, mainit na yun, bubuga ngayon yung fuel. Magpa-fire siya. Yun yung power. Tapos yung susunod na angat noon, bubukas naman yung exhaust valve. Sasara naman yung intake valve. Exhaust na yun. Tatapon niya sa tambutso. Ngayon, sino ang nag-command doon sa pagbuga ng injector? Sa modelo, hindi, sa lumang modelo muna. Carburetor yun. Hindi, sa diesel muna, sa diesel. Injector. Injection pump. Injection pump. Kasi yung injection pump, isang makina rin yan na nakasync or nakatiming dito sa... Nakasynchronize doon sa camshaft mo, saka sa crankshaft. Sa crankshaft at saka sa camshaft. Kasi po yung camshaft, saka yung crankshaft, synchronized din yan. Hindi pwedeng hindi synchronize siya, kaya nga may timing belt, timing chain, timing gear. Ngayon, ito si injection pump na magbibigay ng fuel, synchronized din yan. Naka-synchronize din. Kung kailan siya bubuga at kung kailan siya ibubuga naman yung kabila. Kasi 4 yan eh. Ano ba sa Isuzu? 1342. 1342. Kasi kunwari, nag-compress ka lang. Compression muna eh. Compression. Pagdating sa compression, yung susunod. Sino kasabay ni Uno na umaangat baba? Ang kasabay niyang umaangat baba, yung 4. Running mate niya yun, yung tinatawag yung running mate niya. Pero yung compression dito, sa 1, start tayo sa 1. Ang susunod doon, 3. Yung 3 pababa naman eh. Pababa naman, kasi humihigop naman siya ng
Magsasaksyon siya. Siya naman yung simula sa suction. Ng hangin. Oo. Kaya pag fire nito, aangat to, ito naman ang susunod. Yan naman, oo. Ganun lang ang sequence nila. Oo. Paano naman si 2 and 4? Ganun din, magkakasunod sila. In between nung dalawang yon, di ba? In between nung dalawang yon. Ngayon, itong masabi ko ron, yung ginawa noon, ganun din. Yung ginawa ngayon ng modelo, ganun din. Kasi hindi naman aandar pag hindi mo sinundan yung dati old model eh. Kaya nga, ipinapakwento ko sa'yo yung tungkol dun sa luma eh. Kaya nga, in-improve lang nila yung technology. Pero yun pa rin ang ginaya. Pero ito, hinihimay ko lang. Kaya ako tinatanong sa'yo kung sino ang nag-uutos para bumuga yun yung manual eh. Injection pump. Injection pump. So dapat naka-timing din ang injection pump po. Kung hindi naka-timing, kasi, pag sinabing mali ang buga nun. Kunwari, sinabi ng makina, kailangan ko 5 degrees before top dead center or 10 degrees. Yun yung bubuga ng injection pump. Injection pump. Okay, ngayon, eto na si Luma, ayan. Injection pump. Injection 45.6 injection pump. Ginawang 4M41. Naging electronic na. Wala na ngayon yung injection pump. Pump na lang siya. Delivery pump na lang siya. Supply pump. Na malakas, high pressure. Power pump. Oo. Sino ngayon yung magsasabi kung kailan siya bubuga? Di yung computer na. Computer na. Oo, pero kasi yung computer ang uutos doon sa injector. Sa injector. Pero yun, ang pinaka-spy niya na spy. Yung spy na magtuturo sa computer para mag-fire. Yung nandoon sa... Sino yun? Dalawa yun. Crankshaft sensor, tsaka yung... Yung camshaft. Camshaft saka crankshaft. Yun yung magko-combine. Yun yung magko-combine. Ngayon, meron pa. Kasi hindi naman basta magbibigay ng diesel yung injector. Hindi kasi yung injector, yung common rail na waiting na yung pressure eh. Doon na yung pressure. Doon sa tubo niya papunta sa injector, naka-ready na rin yung naka-waiting na yung pressure. Kino-control siya ng pressure sensor. Yung common rail high pressure sensor. Yun ang nagko-control sa kanya, yung pressure valve niya. Nandun na yun. Kaya mini-maintain niya yung yun. Yung pressure nun. Yung pressure. Sinasabi niya yung sa computer, spy din to eh. Sinasabi niya rin sa computer eh. Yung injector mo, naghihintay lang ng konting signal galing sa computer yun. Bubukas yun, may solenoid siya eh. Open niya yung injector, bubuga na yung... So ngayon, ang nagsasabi nung K1 sa K4, kung kailan bubuga naman din yung injector, kung kailan nasa tama na siya para bumuga, itong crankshaft sensor, saka yung camshaft sensor. Ngayon, sabi mo nga, waiting na dun sa common rail. Maghihintay lang ng konting kuryente. Paano kung nasira yung SCB? Wala na. Kasi yung SCB naman ang kumokontrol, yung papasok. Yung papasok sa common rail. Ba't alam mo yun? Sabi nung nakaalam matanda ka na raw. Di mo na raw alam. Hindi, kasi bago pa lang ginagawa yung electronic na yan, nagtatrabaho pa ako. Hindi pa ako tumigil, kaya alam ko lahat. Kasi nung nagkasama tayo, 1998 1990, nag-uumpisa pa lang yung electronic dito sa Pilipinas. Di ba? Gumagawa na ako noon. Hindi ba, kapatid, no? Kasi po, siguro, dumating lang doon sa point na yung natatakel namin sa mga video namin, yung daily vlog namin, baka wala pa yung hinihintay niya. Wala pa. Gusto niya yung magpapaliwanag sa kanya yung bagong graduate na wala. Kaya lang, Chip. Libro lang ang alam. Hindi, kaya lang, Chip, ang pinaka-importante kasi doon, malaman mo yung basic. Malaman mo yung umpisa. Malaman mo paano siya nagtatrabaho. Bakit yung sensor ginawa, bakit yung computer. Kaya lang, may maganda ngayon sa modelo. Mas accurate siya. Kasi yan naman talaga yung kung bakit accurate siya kaysa sa old model. Kasi, pero ang kinopya ng modelo, yung old model. Hindi nga, kaya nga, Chip, hindi po pwedeng umandar yun. Kaya nga, Chip, who invented the automobile? Who invented the engine? Sila pa rin. Wala naman ngayon eh. Sila pa rin yun eh. Sila pa rin yung ituturing mo nga inventor. Wala naman yung bago ngayon. Wala naman, kahit naman... Yung modelo, hindi mo naman masabing sila inventor eh. Hindi. Kasi, wala inventor. Kaya nga po, yung kay Chip, stock knowledge yan. Hindi po yan mawawala. Kaya po kami, nung kami nag-vlog, ang usapan talaga namin ni Chip, kung ano yung nalalaman namin, ilagay namin sa
video. Ituro namin sa inyo. Naghahanap kayo ng bata. Sige, hanap tayong bata. Wala natin kung may maisasagot. Hindi po, wala namang problema dun sa bata. Ang dami nating kaibigan, Menard Casabal. Naghihintay lang kami, magkaroon kami ng collaboration. BC14, Ner Rents Auto Clinic, nandyan sa baba. Yung may-ari ng Central Diesel. No? Tapos, yung mga bata nating mekaniko, nasa Australia na, yung aking personal mechanic nung araw, si Elmer Isidro. Ang kagandahan po dito, mga kapatid, kahit sabihin mong yung isang mekaniko namin dyan, pang ilalim lang ang alam niya, di ba? Huwag mong tatawaran yung kaalaman nun. Kasi nagiging eksperto siya ron. Kaya lang po, tumatagal, nagkakaroon sa experience. Nag-grow siya. Di ba? Ngayon, kami naman dito sa shop, lahat ng kaalaman ni Chip at yung kaalaman ko, binibigay naman namin. Ibinibigay namin sa kanila. Ngayon, yung pag-grow nun, yung pag-cultivate, yung pagbungkal ng kaalaman, nasa iyo yan, nandoon yan sa mga mekaniko namin dito, at nasa iyo na nakikinig. No? Kami po, instrumento lang. Kung ano yung nalalaman namin, okay, i-grow mo. Swerte nga sila. Kasi ako, pinag-aralan ko. Sila hindi, tinihintay ka. Oo nga eh. Tuturo ko na. Actual pa. Hindi po kami na high blood dun sa nag-comment. Hindi po. Tama po yung ginawa nyo. Pero si Chip po kasi, kaya po ako nag-react lang. Hindi po siya ganito yung knowledge. Napakalaki. Marami pa po tayo makukuha sa kanya. Hindi nyo pa alam. Na hindi nyo pa alam. Kahit sabihin nyo yung mga modelong sasakyan ngayon, marami na po kaming nagawa ng mga high-end na sasakyan na dinala dito sa amin. Tsaka baka hindi nila mag-get pagka puro high-end. Sige, computer tayo, scan tayo, ganyan-ganyan. Aasa tayo, hindi pwede. Nga, Chip, kasi ayoko rin lang naman din na maging mayabang tayo. Magtanong kayo kay Chip yung mga ini-explain namin dito tulad nitong 4M41. Chip, yun nga. Okay, na si 4D56, ginawa ding electronic ni Montero. Diba, yung Montero Sports ngayon, 4D56 saka 4M41. Tulad niya, may ino-overhaul tayo ron. Kaya mo bang paandarin yun? Siyempre naman. Sabi, luma na ro kaalaman mo eh. Mas madali nga yun eh. Diba? Naghihintay lang yung mga gaano nun. Saksak na saksak. Yung mali, palit ng bago. Puro ganun lang ang uso. Hindi, ang problema nga dito sa amin eh. Sa iba, sa kasa, palit kasi nandun pyesa sa kanila eh. Nasa kanila yung pyesa eh. Sa amin po, para makatipid yung may-ari, tinotroubleshoot muna namin ng todo-todo eh. Sabi nga, nagsusunog na kami ng kilay eh. Mahirap magpapalit, tapos hindi naman nagbabago ang Hindi nagbabago. Kaya nga po yung Innova na ginagawa namin eh. O kayo, yung ibang mga mekaniko, di ba? Kung wala kang pang-calibrate. Pang-calibrate. Wala na. Aasa ka rin din sa... di pa-calibrate mo sa labas. Si Chip nagka-calibrate. May pang-calibrate kami dito. Meron kaming pag-testing ng injector. Kahit electronic yan, kahit manual yan. Na-testing namin yung mga injector. Lahat okay. Baba kami ngayon ng troubleshoot. Tingin kami sa common rail. Pag-testing namin sa common rail, walang umaakyat na diesel. Baba kami ngayon sa SCB kasi yun ang susunod mong pagbibintangan. Ngayon yung SCB, nung tinesting namin dun sa gadget ni Chip, wala, mahinang-mahina yung, halos yung gana ng solenoid. Pabili kami ng SCB. Ngayon, pagbili ng SCB, okay na, maganda na yung gana. Wala pa rin umaakyat na diesel doon sa common rail. Nagkaroon siya mahina. Yung hindi sapat para makapagpaandar. Magpaandar ng makina. So ngayon, anong pinagawa ni Chip? Pinakalas ngayon yung supply pump. Yung high pressure pump. Pagdating doon, titingnan lang ba ni Chip? Hindi. Trabaho niya yan sa Saudi. Diba? Gagawin natin yun. Re-remedyohan. Binuksan ni Chip. Hindi gumagana yung isang plunger. Ganun. Kaya nga, kalahati lang din yung supply eh. Nakita ni Chip yung problema. Modelo po yun. D4D yun. Diba? Makina ng Innova. Innova yun. Modelo yun. 2KD. Diba? Pero kung titignan nyo po, yung troubleshooting namin, step by step. Ngayon po, hindi naman, siguro ito nga tulad nito, kinikwento na nga namin sa inyo eh. Kung paano diba? Kung paano yun ito troubleshoot, hindi ka tulad sa iba, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan. Yun namang common rail high pressure switch. Nakikita naman sa computer yan, na-scan yan eh. Meron scanner, may scanner naman tayo. Hindi naman sira yung common rail high pressure switch eh. Wala nga kaming ma-scan dun sa Innova eh.
Kasi walang lumalabas eh. Ang sira pump eh. Di ba? So ngayon, bibili ngayon ng pump yung may-ari, 25,000. Kay Sir Ariel ng Genome Auto Supply sa Santa Cruz, naka-order na po kami sa'yo. Bukas daw ipapadala sa atin. Di ba ba? So, yun po mga kapatid, hindi lahat kailangan mo yung scanner. Na pag wala na si scanner, wala ka na rin. Di ba? Wala ka na rin. Sa totoo lang, kailangan ako siguro mga kapatid, sorry kung may maunang mawawala sa amin dito. Pag ako naunang nawala, wala na auto-runs kasi pangalan ko yan eh. Di ba? Pag siya naunang nawala, baka wala na rin auto-runs. So, yun ang ayaw naming mangyari. Kaya, minamadali namin kung kaya namin mag-video araw-araw talaga para i-share sa inyo, gagawin po namin Di ba ba? Yung sabi nga ni Chief, magsimula ka muna dun sa maliit. Alam nyo ba kung paano mag-operate yung mga motor nung araw na contact point? Yung mga de-contact point. De-contact point. Hindi, meron akong ganon. Meron akong helper na doon sa dati kong shop. Nag-Saudi, kung saan-saan nagkarating, pero high-tech na. Sabi niya sa akin, papracticein niya ang electronic, lahat. Sige, sabi ko, kailangan natin yan. Hindi, nag-practice siya. Ngayon, nung umuwi na siya, ilang taon din siya ron, nagtayo siya ng shop sarili niya. Kilala ko yan. Ngayon, may nagpagawa Toyota small body. Yung maliit na old model. Pero yung sa'yo ngayon. Di contact point. Wala na, hindi alam gawin. Hindi na alam. Sabi ko, kasi nung nasa akin ka, wala na rin ganyan Electronic na rin, igniter na rin ang mga uso. Igniter. Bihira na yan, pero meron pa. Meron pa. Hindi tawag sa akin, boss, tingnan mo nga ito, di ko alam tong contact point kasi system. may position din yun, may timing din yun, hindi na walang timing. Pero electronic igniter natin ngayon, doon din kinuha ang design sa contact point. Sa contact point. Doon din kinuha ang design, in-improve lang nila, inalis yung contact point, maintenance free. Kasi contact point, may ngayon, nililinis mo. Nililinis mo. Palagi ang may dalang lihat. Kaya ngayon, gumawa sila igniter. Gumawa silang distributor, kung ano ng design. Pero lahat ng yun, kinuha sa old model na sasakyan. Sa old model. Doon din kinuha. After ng contact point, ano na? So wala pang mga fuel injected noon. Yun nga, yung mga igniter pa noon, carburetor pa noon. Pero ikaw ba, nakagawa ka ba nung araw ng mga Mercedes-Benz na diesel? Siyempre naman. Yan ang Saudi. Din nga. Yun nga mga bago ngayon, baka wala na silang magawa. Wala. Naubos ko na. Di ba? Naubos Ginawa ko na lahat. Pero yung bago, paggawa mo sa lumang mekaniko, kaya gawin yan. Kayang gawin yun. Kasi i-repress lang naman niya yung alam niya Lalo na kung magaling na mekaniko. Lalo na yung mga old-timer na mekaniko na nagtatrabaho pa hanggang ngayon, madaling pumick up yan Minsan lang yan magkaroon ng problema, hindi na niya makakalimutan yun. Kahit wala nang scanner, alam na kaagad niya. Ako nga, meron akong nagagamit na magaling sa computer nung nagka-problema yung isang makina wala hindi niya napandar. Hindi napandar. Kasi hanggang computer lang siya, hanggang IT lang siya. Yung mekaniko, kailangan mo Kailangan niya. Kailangan mo talaga. Ayun, after nung igniter, ano nangyari? Computer na. Computer na. So, yun yung mga igniter nun, may IC na sa loob. Si Chip, gumagawa niyan. Pati nga yung alternator, gumagawa ng alternator. Nako-convert pa nga talagang gumagawa kami ng conversion. Yung regulator, sa labas namin inilalagay. Di ba? Yung alternator mo, sira IC, walang mabili. Sige, yakin na. Lagyan namin ng IC, nasa labas. Lagay natin IC. High-tech yun, pero... High-tech yun. Walang mabili, i-convert. Tsaka ito pa, Chip. 4JA1, crosswind. Yung ba, tinapon na ng nung Isuzu? Hindi yung technology? Hindi doon pa rin technology. Bakit? Ang ginawa lang nilang ngayon. Ano? Yung van ngayon na... Common Rail. Yung Travis. Common Rail, yung Travis. 4JA1 pa rin yun 4JA1, Euro 4. Euro 4 turbo, yung pa rin yung makina. Yung pa rin. Di ba? In-apply lang yung mga nakakabit doon sa mga naunang... Pinalitan cylinder head, ginawang gano'n. Pero yung black noon, old model pa rin. 4JA1 pa rin. 4JA1 pa rin. Dahil ba sa yun 4JA1, wag mo nang paggalaw. Chip, wag mo nang galawin niya, matanda ka na. Model yan. Di mo na kaya yung... yung MUX. 4JA1, yung old model pa rin. Ikaw ba, papayag ka ba na yung MUX mo na mahal mo, tapos doon sa ELF,
Kinakargahan lang ng, kinakargahan ng baboy. Eh kasi po, 4JJ1 yun, nakakabit yan sa ELF, nakakabit yan sa, ano yun, yung Altera. Oo, mga Altera. D-Max, o tapos MUX ngayon, eh, ang ganda ng review, yung blue. Di ba? Yung kanilang blue na tinatawag, yung Isuzu. O eh, 4JJ1 yun. In-improve na makina ng old model yun. Yung kayang gumawa nun na hapon, pinahinga na nila. Kasi matanda na. Hindi tuloy Doon yun eh, di kasi matanda ka na Yun din yun Matanda ka na Di ba? No, okay lang. Talaga lahat tayo dadaan dyan. Pero yun po, may papangako namin sa inyo, marami pa po kaming naka-ready. Hindi nga lang po kasi kailangang pagsabay-sabayan. May hilaw baka mamaya, ito, isang ganito. Ipakita namin sa inyo, kulang naman. Ang gusto namin talaga, ito nga, kung pwede lang hindi ko lang nabantayan yung pagbibideo nito itong 4M40. Si Kuya Larry nagbuo nito Nabuo na, no? Hindi mo nabuo na. Tapos may isa pa doon, 4JA1 din, si Junjun naman. Siyempre dito, mabilis ang pacing namin meron dito. Meron tayong yung... Ano ba yung Nissan? Nissan, yung TD32. 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 Tapos meron pa dito, may bago dito. Mazda naman, RT. Yung RT may turbo. Yung RF, yun yung walang turbo. Di ba? Ngayon, ang dami naming mga engine dito. Pero sa totoo lang, pagdating naman sa engine, pare-pareho. Wala namang problema. Isa naman Kaya electronic siya, kaya hindi, pareho ang importante lang yan, tulad kanina, yung tin-troubleshoot namin, wala doon sa injector, wala doon sa common rail, pumunta kami sa ACB hanggang sa makarating sa pump. Hanggang doon lang yun. Yun na yung hangganan noon. Pagdating doon sa mechanical. Ngayon, pagdating sa computer, makikita naman yan sa scan. Walang na nga mabasa yung computer. Walang problema sa ngayon, pag yung mga problema, palyado, ganyan, siyempre, talagang mga magagaling na mekaniko, alam yan kung fuel knock yan, alam yan kung barbula yan. Baka mas matindi yung matandang mekaniko doon. Andar pa lang ng makina mo, alam na nila yan. Dinig na, no? Oo, kahit sabihin mong modelo yan, kahit sabihin mong Toyota bago ngayon yan, o last year lang, pag nakita ng mga matandang mekaniko yan, alam na nila yung tunog. Hindi na pe-pace out, laging tuloy-tuloy, lalo na kung hindi ka naman tumitigil sa trabaho. Dumarating mga iba-ibang klaseng sasakyan. Kusa mo nang matututunan. Ginogrow mo na lang naman yung knowledge mo. Kasi ando doon na yun malalaman mo mga problema nun. Kaya nga, dito nga, mas marami tayong natulungan. Mga tao namin dito, natututo sila. Talaga nagpapasalamat sila. Ito mga kapatid. Ako may nanay. Buhay pa yung nanay ko. Nasa isang home care. Yung nanay ko, nagkaroon siya ng dementia. Alam niyo naman siguro yung sakit na dementia. Talagang nag-0-0 yung memory niya. Yung memory niya, wala na, hindi na nga kami kilala noong time na yon. Unti-unti, hindi niya na kami kilala. Sabi sa amin ng mga doktor, hanggang sa hindi niya na alam kung paano magbihis, maligo. Okay pa yun, maalagaan mo pa yun. Bihisa mo, paliguan mo. Ang pinakamasakit doon, yung hindi niya na alam kung paano kumain at lumunok at huminga. Nakalimutan na rin niya. Lahat yun, makakalimutan niya, magsi-0-0. Ikaw ba, Chip, meron na bang ganong instance sa'yo? Hindi pa. Wala. Ano bang dahilan? Ewan ko. Ano bang dahilan? Ito. Baka naman sabihin nyo kami mayaman. Kailangan tuloy-tuloy. Kami ni Chip, hindi kami mayaman. Pero dahil doon sa mga kasamahan ko sa Rotary of Cubao, si Governor Johnny Yu, yung past President Veronica Yu, salamat po. Kung hindi ako napasama sa Rotary, kami ni Chip, hindi sana kami makakainom nung magandang Courtier Placenta. Ito po ang iniinom namin ni Chip. Napakamahal lang po, 25,000 isang bottle. Hindi po ako nag-a-advertise. Ito po ang tumulong din sa nanay namin para hindi siya totally mag-0-0 ang memory. So ako po, matagal na ako umiinom nito, pati si Chip. Tanungin niyo po si Chip, ang asawa, nasaan ba ang asawa mo, si Maring Normie? Nasa Amerika. Nasa Amerika po ang asawa dito. Ganito lang po kami kasimple. Hindi namin ipinagyayabang. Kaya lang ito po, mamahalin po talaga to. Ito po yung dahilan kung bakit yung nanay ko hanggang ngayon survivor ng dementia. Ako, tapos si Chip, tapos po, yung mga babae na madalas nanganganak, na-inject ka ng general anesthesia. Kahit sinong doktor po tanongin nyo, pagka madalas ka na general anesthesia, nagiging ulyanin. Nagiging ulyanin, yung memory mo, nagkakaproblema. So ito po ay parang stem cell therapy, itong Courtier Placenta.
Ayan po. Ito po yung aming iniinom ni Chip. Matagal-tagal na rin, nakailang bote na tayo. Kasi po, may mga promo to. Pag bumili ako, may buy one, take one kasi yan eh. So, napupunta na sa kanya. Hindi ko po ito ina-advertise, pero napakaganda po nito sa ating health. Si Senator Johnny Enrile, Gloria Macapagal-Arroyo, hindi ito, pero nag-stem cell therapy sila eh. No. So, ito pong stem cell therapy na to, iniinom mo yung capsule. No. Iniinom mo tong capsule. Yun po yung kagandahan dito. Kaya naman po, ang aming pong sinasabi lang naman sa inyo, bakit ba si Chip, 71 years old, ang talas pa rin? Yeah. Di ba? Ako rin naman, ganun. Sa dami ng inaasikaso ko, meron din akong isang kumpanya pa dyan sa Timog Avenue. Tapos kasama to, lahat ng problema dito, katulong ko si Chip. Yung memory namin, matalas pa. Andun pa, no? Oo, tsaka wala kaming tigil ng kaaral. Sa totoo lang po, yung mga ginagawa namin dito, pag hindi pa namin na-encounter, inaaral po namin yan. Self-study. Tapos ito po tatandaan nyo. Kung ano po yung sinabi nung isang mekaniko, ipasok mo dito. Pagka tama, i-grow mo. Pagka mali, labas mo lang dito. Parang chismis. Pag chismis, huwag mong pakinggan. Pero yun po kasi kaalaman eh. Minsan kasi nakakapulot ka ng idea o style o stroke doon sa isa. Yung isa palang naging kaibigan mo mekaniko, mas maganda, mas simple, mas madaling gawin. O dito ako kukunin ko yung style niya. Oo. Saka mga kapatid, hintayin nyo lang po. Pagdating po sa mga high-end, na mga gagawin namin, no? Nasa baba po kasi yung isang shop eh. Meron po tayo diyan sa Ner Auto Clinic eh. So diyan ko po dinadala yung mga high-end. Hindi na po kami kasya dito. Kahit BMW, kahit Porsche, kahit Mercedes-Benz, European, nandun po yung sa ibaba namin. Sa Ner Renz Auto Clinic. Kay paring Ner. No? Yan yung mga kasama natin. Don Bosco po yan. Mga high school pa lang nagbubukas na ng makina ng mga European cars doon. Pero siyempre, yun nga, kahit nasabihin mo nga magagaling sila, wala akong perfectong tao eh. Wala namang Basta yung sa atin, kung ano lang ma-share namin sa inyo, matutunan nyo, hindi naman... Merong nag-share sa inyo na mas maganda sa idea kaysa idea namin. Hindi doon, yun ang tangkunin mo. Aaralin mo pa rin eh, di ba? Aaralin mo pa rin naman kung sino yung mas maganda. Oo, Glenn, tingin kami tubig ni Chip. Nasaan? Buksan mo, liga dito. Chip, Mamaya na, ano mo na. Ha? Hindi, kuha kayo isa. Para hindi na tayo iinom ulit. Inom. Ito po. Dapat dito merong, laban gin. Wala. Basa lang, inom na eh. Kasi po, kahit naman nung araw, kami ni Chip, talagang mahilig kami sa mga ganito, mga herbal. Yun nga guyabano namin dito, pagka medyo masama pakiramdam papatimpla kagad kami, nagpapatsaa kami, may mga guyabano dito. Importante po, papangalagaan nyo rin po yung inyong health. Number 1 po yan. At saka yung inyong memory. Kaya po kami, mga kapatid, kahit na maraming mga shop dyan, lahat yan kaibigan naman namin eh. Diba? Kung meron man hindi naniniwala sa amin, wala namang problema yon. Pero sa totoo lang, kumukuha din kami ng kaalaman sa ibang mga shop ng mga kaibigan natin. Nakakatulong din po sila. Kapag talagang sagad na tayo Hindi mo talaga kayang mag-isa. Hindi mo kaya. No man is an island. Di ba? Kailangan meron ka talagang kasama. Mahirap nag-iisa sa buhay. Malungkot. Malungkot po. Pero yun po marami pa po kaming itatakil ni Chip. Itong na to binigay lamang namin po sa inyo para lang maipakita ko sa inyo na itong aking kumpare. Kumparing buo ko po ito. Malaki na po yung inaanak ko, dalaga na at napakaganda. No, kaming dalawa nito walang iwanan. Nung panahon na nagkahiwalay tayo ng subdivision, kasi umalis siya doon sa isang subdivision, alis din ako, alis din siya. Di ba? Lumayo, Lumayo. Pero sino gagawa na sasakyan ko? Kasi ako'y nag-oopisina. Pagdating dito, sige, dadaling ko doon. Kaso nung pandemic, talagang wala tayong gagawin. Wala. Kaya nabuo itong Autorans pandemic. Tulad nga po nung sabi ko sa inyo, baka mamaya kung sino mauna sa amin dalawa, bahala na kayo. Bahala na kayo dyan. Kasi pagka nawala ako, wala nang Autorans.
Pagka nawala si Chip, ayoko na rin kasi ayoko. Baka sabihin nyo, hindi mo kaya, okay lang. Kasi kaya lang naman ako nandito dahil sa kanya. Kasi year 2002, pinag-usapan na namin niya, magtatayo kami ng talyer. Hindi nangyari, napakahabang panahon. Kailan lang nagawa, ano? Kailan lang nagawa. At least, may natapos kami, may nagawa kami. At doon sa mga hindi namin nagagawa, pasensya na po. Talagang ganun hindi naman lahat hindi naman lahat perfect hindi naman lahat perfect. Yun nga, meron din mga back job, mga tao namin, nakakalimutan, higpitan yung ganito, ganyan. Pasensya na po. I-improve namin yan. Yun po, sa linggo, meron kaming additional na lote na nirentahan para paglagyan ng ibang mga tapos na chip sa linggo, doon tayo. Doon. Para magluwag naman. Wala na trabaho. Sa labas na tayo gumagawa. Pero pasin nyo, yung itsura namin ni Chip po. Di ba? Gwapo. Di ba kasi po, ito yon Purchir Placenta. Hindi ko sana to ikakwento sa inyo, pero yun po talaga yung dahilan. Bakit kami hanggang ngayon? Ako 55, siya 71. Ang laki pala ng layo sa akin. Ang layo. Tatay ko na to. Tatay ko na to. So ako talaga, panalangin ko po. Mga kapatid, panalangin ko ito, humaba pa ng buhay. Kahit abutin to ng mga 150 years old. Okay ba yun? Pwede. 150 kaya ba? Kung kaya, kung nakakaunawa pa. Pero hindi pa rin kita patitigilin. Tingnan nyo po, nako, napakatalino, maniwala kayo. Kung may mga tanong kayo, tanong nyo lang po nang itanong. No? Purihin ang dapat purihin. Pero wag naman tayo mambas, parang awa nyo na mo. So yun po mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. 20,000 subscribers na po tayo. Chip. Okay. Bye-bye. Bye-bye.